paano mag-renew ng driver's license ngayon 2024 at paano makakuha ng 10 years validity sa pag-renew ng driver's license. Kayang-kaya mo na mag-renew ng driver's license sa loob lang ng 30 minutes. Napakabilis lang ng proseso basta kompleto ka na ng mga requirements. Ito ang pinakamadali sa lahat ng transaction dito sa LTO. Step-by-step procedure. Unang requirement ay yung old driver's license mo na mag-e-expired na. Sunod ay kumuha ka na ng CDE certificate. Sa bahay nyo, gamit ang cellphone o computer ay pwede ka nang makakuha ng CDE exam. Pag napasa mo ito, ipiprint mo ang CDE certificate. Mag-login lang sa LTMS or LTO portal. Mag-take ka ng Comprehensive Driver's Education or CDE exam. Kailangan ay makakuha ka ng passing score. Kapag bagsak, ay pwede ka namang umulit hanggang sa pumasa ka. Recommended ko na kumuha kayo nito bago mag-renewal date. Pwede naman kayo mag-advance renewal 60 days bago yung expiration ng inyong lisensya. Pag nakapasa ka na, ay ipaprint lamang ang CDE certificate. Ito po ay libre lang at wala pong bayad sa LTMS portal. Yung pagpapaprint lamang po ang babayaran nyo at kung may printer kayo ay mas okay para libre ito. Sunod ay pumunta ka na sa accredited medical clinic ng LTO. Dito ay titimbangin ka, susukatin ang iyong taas or height, BP at eye test. Karamihan naman sa mga accredited medical clinic ay katabi lamang ito ng mga LTO renewal offices. Ang naging bayad ko dito ay 500 pesos. Sa iba, mas mahal. Sa iba naman ay mas mura. Depende na lang sa lugar nyo. Kapag meron ka ng CDE certificate at medical certificate, ay pwede ka nang pumunta sa LTO. Payo ko lamang ay pumunta kayo sa LTO Driver's License Renewal Office or DLRO. Karamihan nito ay located sa mga mall na malapit sa inyong lugar. Dito, pumunta ako sa Fisher Mall, Malabon. Meron ditong LTO sa P-floor nila at meron ring medical clinic na accredited ng LTO. Huwag kayong pumunta sa mga LTO district office na malalaking opisina ng LTO kung wala talagang DLRO sa inyo. Pero marami po ang pumupunta dyan at iba-ibang transaction kasi yung kinikater nila dyan. Kaya maraming tao at mas mahaba ang pila. Hindi katulad dito sa mga mall na onti lang at mas mabilis yung proseso. Dahil ang kinikater lang nila ay driver's license renewal at yung student permit. Kapag nandito na kayo sa LTO driver's license renewal office, ay pumunta lamang sa step 1, yung evaluator. Submit mo lang yung mga requirements mo, mabilis lang to basta okay ang requirements mo at meron ka ng CDE certificate na makukuha sa LTMS at meron kang LTMS account. Sunod ang step 2 sa cashier. Magbabayad ka na ng 585 pesos. Plain renewal lang po yun. Wala pong penalty, wala mga additional or change ng kung ano-ano. Plain renewal po ay 585 pesos. Mabilis lang po to. Pagbayad nyo ay ibibigay yung resibo. Tatawagin na po kayo sa step 3 para sa photo, sa signature at biometric. Pagkatapos ay wait lang po kayo ng saglit, tatawagin na po at i-release na agad ang inyong bagong driver's license na may 10 years validity dahil wala kang violation sa LTMS account mo. Pero pag meron kang violation sa inyong LTMS account ay hindi po kayo makakakuha ng 10 years validity ng inyong driver's license. 5 years lang po. Kaya dapat ayusin nyo muna yung inyong mga violation sa LTMS portal. Sa resibo ay may makita kayong medical exam schedule 1. Ayan po, sa akin November 26, 2027 at hanggang January 25, 2028 ay magpapa-medical daw ako dyan. Schedule number 2 naman yung sa 2030 to January 2031. Yan po ay tinanggal na po yan dati ni LTO Chief Arthur Tugade. So wala na po yan. Hindi po kayo may medical exam sa date na yan. Tinanong ko yung LTO bakit may ganito pa dahil tinanggal na nga yan. Ang sabi nila ay hindi pa daw nababago yung sa pagpe-print ng resibo. Kasama pa rin daw kasi. Pero wala naman daw pong medical exam sa date na yan. So hindi kayo obligado na magpa-medical sa mga date na yan. Kailangan lang ang medical exam sa mismong pagre-renew ng inyong driver's license.
So yun lang guys, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Sana ay nasagot ang mga katanungan nyo. Kung meron pa kayong question, just comment down below at try kong sagutin yan. Like and share na lang din po sa video na ito. Don't forget to subscribe to my channel para sa iba pang informative videos tulad nito. Yun lang guys, and always ride safe.